kayo? I'm Anay Mujib and welcome back to my channel. And welcome back sa Pakistan. Yes, nandito na po ulit ako sa Pakistan. Ang tagal din naming makabalik. 3 years, almost 3 years. 3 years na, 3 years na talaga kasi nga July kami huling pumunta rito. So, this time it's different kasi kasama na namin si Babu. So, sobrang saya nila nung makita nila si Babu. And bago ang lahat, kukwento lang muna ako ng very light kung bakit nawala ako sa YouTube, nawalan ako ng pag-vlog dahil yung nasa Dubai ako, mag-isa na lang kasi ako nag-aalaga nun kay Babu. And then si Pinsan nagtrabaho na rin. So wala akong katuwang na mag-alaga kay Babu. Ang hirap kaya ng hands-on tas mag-isa ka lang. Nandun talaga yung nag-uumpisa na rin kumain si Babu. Nandun talaga yung focus ko sa kanya, attention ko, marunong nang gumapang, marunong nang maglakad-lakad. So, lagi pating natutumba ng mga panahon na yun. Kaya lagi ako naka-focus sa kanya, lagi ako nakabantay sa kanya dahil nga, ang hirap kapag nauuntog, ako yung nasisisi. Lagi akong sinisisi ni Sudi na, ba't di mo nababantayan, ganyan. Sabi ko, binabantayan ko naman. Pero syempre kasi kahit malingat ka, ikaw pa rin yung nasisisi. Kaya yun, sabi ko, sige, hinto na muna ako ng pag-vlog. At sinang-ayunan naman ni Sudi na mag-focus lang muna talaga ako kay Babu. Dahil nga, lumalaki na siya. And yung pagkain din niya, yun talaga, yun din ang isa sa mga pinaghandaan ko ng mga panahon na yun. Dahil nga, malikot na siya. Tapos pagkain pa niya. Tapos mga gawaing bahay pa. So, nag-pile up na lang lahat. Wala na akong time talaga na mag-vlog. Kahit nga sa sarili ko, wala na akong time. Minsan nga may mga araw na hindi na ako nakakapagligo. Liligo lang ako pag darating na si Sudi galing sa work. So, nahirapan talaga ako ng mga panahon na yun. So, ngayon, magbabalik muli ako. So, nandito na kami ngayon sa Pakistan. For this time, hindi na bakasyon. Dito na muna kami pansamantala dahil nga si asawa, Sudi, temporary, nagsarado yung restaurant nila for major renovation. So, it will take 6 months. So, mga bare months o mga October, November o December pa magbubukas yung restaurant nila. So, dito muna kami pansamantala dahil nga mahirap stay sa Dubai na walang income. Alam niyo naman ang buhay doon, napakamahal. Renta pa lang ng bahay, pagkain pa, gastusin. So, hindi namin kaya magstay doon na walang income. So, nag-decide kami ni Sudi na bumalik na lang dito sa Pakistan dahil may bahay naman kami para matirahan na rin namin. And then, yung savings namin, dito lang kasi rin magkakasya. Dito lang kaya namin i-stretch yung savings namin. So, yun, dito muna kami hanggang sa mag-open ulit yung restaurant ni Sudi at sakali, makapag-work na rin ako doon kung sakali, inshallah. And yung buhay dito sa Pakistan, ibang-iba kesa doon sa Dubai. Kasi sa Dubai, medyo may freedom pa ang mga babae doon na maglabas-labas, maglakad-lakad. Dito kasi sobrang ibang-iba, mahigpit, stricto, tsaka conservative, napaka-conservative ng mga tao dito. Lalo na dito sa lugar ng asawa ko, ang area nila. Dahil paglalabas dito talaga yan, nakikita nyo ba? Balot na balot ako kahit mainit, kahit pinagpapawisan. Tapos madalas nawawala-wala kasing kuryente dito. So, ayan, paglalabas ako, kailangan naka-shawl, kailangan nakabalot yung buhok o katawan ko. And then, talagang kailangan nakatago yung mga braso. So, ayan, yun yung mga major na pagbabago ko dito. Hindi katulad sa Dubai, kahit naka-t-shirt lang ako, nakakalabas ako, nakakapag-beach, nakakalakad kami ni Babu. Pero dito, hindi namin kaya maglabas-labas dahil iba nga daw ang isip ng mga tao dito. And, ayan, hindi naman sa delikado, pero mas magandang mag-ingat, diba? Pero meron naman kami mga kamag-anak dito na malapit lang na pwede kami maglakad-lakad ni Babu. And tingnan natin, inshallah, ma-visit natin yung mga lugar na yon.
So ngayon sa pagbabalik ko sa YouTube, maraming pagbabago. Pagbabago dahil nga kasi we're entering motherhood. Yes, English yun. Nanay na ang makikita ninyo sa mga video na mapapanood ninyo. Nanay na talaga ako. So, eto si Babo madalas nyo nang makikita. Yay! Makikita na si Babo sa mga videos ko. Kasi nakaraan, 'di ba? Last video ko hindi ko siya pinapakita dahil nga madalas nga sinasabi sa akin ni Sudi na wag mo na ipakita kasi ngayong evil eye. Tsaka madalas nagkakasakit si Babo ng mga panahon na yun. So, iniiwasan ko rin na mag-video o mag-vlog na kasama si Babo dahil maliit pa talaga siya. So, ngayon, alhamdulillah, yan. Pwede na natin isama si Babo sa ating mga videos. So, ayan, isasama na natin siya, kasama na siya. Pero sa ngayon kasi tulog pa. So, nasa kabilang kwarto nga ako actually. Nasa kabilang kwarto din sila, nagpapahinga pa. And sobrang nakakapagod yung biyahe namin. As in, mula sa Islamabad papunta rito, inabot kami ng 16 hours. 16 hours na biyahe. Buti na lang si Babo nakisama at talagang puro tulog lang ang ginawa niya. Hindi siya pasaway sa biyahe, in fairness. Puro tulog lang. Pero nung malapit na kami dito, ayan, alhamdulillah, may kuryente na. Ayan, isa sa mga problema dito, nawawala-wala yung kuryente. Ngayon, may electric, may kuryente na. Pero kahit kahit mainit dito sa bahay namin, nagpagawa si Sudi ng AC doon sa living room para kahit paano ma-cool down sa init ng panahon ba naman dito sa Pakistan. Pero sana pag pa-winter na, laylo na, lumamig-lamig na yung panahon. So, ayun, nakisama si Babo. Pero nung papalapit na kami dito, mga 2 hours or 3 hours na kami malapit dito sa Gilgit, doon na siya madalas nagsusuka kasi nga masyadong kalog, karaki talaga yung daanan. Kaya siguro si Babo hindi na syempre first biyahe niya eh. So ayun, suka siya ng suka, mga 3 times kami huminto. Kaya inabot din na 16 hours yung biyahe, dapat mga 12 hours, 14 hours nga lang daw sabi ni asawa. Pero yun, delay kami ng konti dahil nga pahinto-hinto kami. And then sa eroplano naman, sa airport, sobrang saya ni Babo. Sobrang saya niya doon. Tapos takbo siya ng takbo. Tapos dun sa eroplano naman, pag upo namin, wala pang 5 minutes, natulog na si Babo. Nagdadaldal siya sandali, tapos tulog na. Ang ganda lang ng biyahe namin sa eroplano. So, pagdating namin dito sa Pakistan Airport, yan, medyo dyan na kami na nangapa. Dahil nga, gabi na, madaling araw, halos magmamadaling araw na kami nakarating. Kasi medyo delay na yung eroplano nung pag-alis namin sa Dubai. So, ayan. At ipapakita ko rin sa inyo dito sa Pakistan yung buhay nila. Buhay nila dito na simple lang. Talaga sobrang simple lang. Napakatahimik ng lugar. Dito, para kang nadi-detox, nagre-rehab, sabi nga, parang nasa rehabilitation ka. Tahimik lang, tapos puro lang, ayun lang, ganito lang yung buhay nila, napakasimple lang. So ayan, mag-i-impake na rin ako maya-maya, dahil maya-maya mga gabi, unti-unti na silang darating yung mga kamag-anak, mga kapatid ni Sudi, mga kapatid niya. Dahil dito, kapag may bagong dating galing ibang bansa, nagpupuntahan sila, syempre nag-expect sila ng mga pasalubong. So mamaya, i-distribute ko. Actually, ako talaga yung pinapag-distribute ni Sudi ng mga pasalubong. Kasi dito, kapag nagbibigay sila ng pasalubong sa mga kapatid nila, talagang isang buong kamag-anak sila sa isang kwarto, tapos ibibigay ng personal. So, ganun ang magbigay ng pasalubong dito para walang lamangan, para hindi nagkakaroon ng selosan, kasi syempre, bakit meron siya, bakit ako wala, ganun kasi sila dito. Kaya dapat pag nagbigay ka sa isa, dapat lahat sila meron. So, ayan,
ang sa mga babae, ang ipapasalubong ko, bag at mga skincare, yun. At sa mga lalaki naman, mga pabango, kaunting mga pangailangan ng lalaki, ganun. Mga skincare din pang lalaki, kasi facial wash, tapos sa babae, sunscreen. Yun yung mga binili kong pasalubong sa kanila. Kahit sa mga pamangkin niya, ayan, laan din ako ng pangpasalubong sa kanila. Pero mamaya kasi hindi ko pwede ipakita sa kanila na isa-isa silang bibigyan. Dahil, syempre mapapanood to na iba pang mga kamag-anak. Baka magselos, di ba? So, ayan. Kukwento ko na lang sa inyo yung mga magaganap mamaya. This time, third visit ko na kasi. Kaya, medyo counting knowledge na rin yung natutunan ko sa huli kong pagbisita. Nung last na bisita ko kasi, ang napansin ko rin, yung mga sister-in-law ko, gustong-gusto nila yung mga nasusuot ko. So, nag-decide din ako ng mga pinaglumaan ko na damit, ipamimigay ko na rin sa kanila. Bahala na lang sila siguro mag-decide kung magugustuhan nila. Kasi ayoko naman na magbigay ng long dress na sa kabila, short dress. So, sabi ko kay Sudi, sila na lang bahala mamili. So, mamaya, pamimigay ko na rin yung mga lumang damit ko. And, sa mga bata naman, ang niregalo ni Sudi, pinasalubong niya. Actually, ito nga yung kwento. Nandun kami sa airport, Dubai Airport. 4 o 5 yung hand carry namin. So, na-over luggage talaga kami. So, nag-decide si Sudi na ipabagahe na lang, ipa-box, tapos ipapa-package na lang. Abutin ng 1 month or 2 months bago ma-deliver dito sa Pakistan. Sabi ko okay lang kasi mga damit naman natin yun. Ang mahalaga yung mga pasalubong kasi, madala natin. Ito yung mga pasalubong. So, ang dala ko lang dito is 3 damit ko. Kay Babu, marami syempre. Kay Sudi, 3 lang din. So, yun lang ang mga damit namin dito. The rest, mga pasalubong na. And then, yung mga talagang damit namin, doon na sa package na namin pinadala. Dahil na-over luggage talaga kami. And then, doon sa airport kasi, ang dala naming gadget is 2 laptop, 3 tablet, tapos 4 na cellphone. Yung 3 tablet kasi, pamimigay niya yun sa mga pamangkin niya para sa pag-aaral nila. Tapos yung laptop, yung isa sa akin, yung isa sa pamangkin niyang lalaki. Kasi nagsuschool na rin ng college. So, doon ako kinabahan dahil nga, ang bigat ng mga yun eh, 'di ba? Ang kailangan lang is 7 kg. So, pagdating namin doon sa agent, nasobrahan kami, umabot ng 10-10. Pero hinayaan na lang ni ate. Thank you po. Nakalimutan ko itanong yung pangalan. Nakalimutan ko rin tingnan yung nameplate niya. So, sobrang napapasalamat ako. Binigyan niya kami ng extra allowance doon sa hand carry. And doon naman sa Pakistan Airport, doon talaga ako kinabahan. Kasi sabi ni Sudi, kapag extra yung mga gadget namin o mga electronics, may dadagdagan na tax o babayaran. So, nahirapan kaming ipuslit. Parang illegal yung mga dala namin, no? So, nahirapan ako ipuslit yun kasi nga, hawak-hawak ko si Babo, hawak ko isang bag, isang hand carry, tas hawak niya yung lahat ng maleta, tas isang hand carry pa. So, nung sinisita kami, akala ko ako na yung tinatawag. Lumingon talaga ako, pero buti na lang yung katabi ko yung tinawag. Siya yung lumapit. Dire-diretso kami, sabi sa akin ni Sudi, huwag ka lilingon. Dire-diretso ka lang hanggang labas. Nung nasa labas na kami, doon ako nakahinga ng maayos. Talagang, buntong hininga talaga na malalim. Ganun yung napakiramdam ko na sabi ko, buti na lang nakalusot. Kasi nga, paano pag hindi nakalusot yung mga bit-bit namin, kawawa naman yung mga bata, kawawa naman yung papasalubungan namin. So, ayun, alhamdulillah, smooth yung biyahe namin, smooth lahat ng travel namin. At pagdating namin dito, ayan, tuwan-tuwa yung mga in-laws ko. Ang una talaga nilang hinalikan si Babu, tapos si Mama, panay thank you sa akin, na parang,
Okay, anong thank you? Parang na-awkwardan ako. Thank you kasi meron na siyang apo. Apo sa side ng kanyang paboritong anak. Opo, paborito niyang anak kasi Sudi. At alam ng mga kapatid niya yun. Alam nilang lahat na paborito nila Sudi. Dito kasi may favoritism pero walang selosan. Sana ganun, sana all. Ganun lahat, no? And, Check everything na. Aparikat. And habang nandito kami sa Pakistan, ayun, i-enjoy namin na magkasama kami ni Sudi dahil pansamantala lang naman siya magsistay dito. Mga 2 months lang siya dito, tapos babalik na siya ng Dubai. So, susulitin ko yung time with him. At habang nandito kami sa Pakistan, syempre gusto ko rin ma-embrace yung culture nila at mapakilala, maintindihan din kung ano yung pamumuhay nila dito. At higit sa lahat si Babu, dahil nga si Babu, syempre, bilang Pakistani, kailangan maiintindihan din niya o matutunan niya yung culture na pinanggalingan niya, lalo na ng tatay niya. So, kailangan, hindi lang kailangan, talagang dapat natural way namin ma-embrace yung pamumuhay dito sa Pakistan. So, abangan ninyo o samahan nyo ako na matutunan natin kung ano yung mga makikita natin sa kanila. So, hanggang dito na lang po muna ang vlog na ito at ako'y mag-iimpake na muna. See you guys on my next video. Inshallah. Bye!